Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksang ipaglilingkod sa inyo ni Brother Eli Soriano ay ang mangangaral na kung papaano niya gagamitin ang kautusan. Halina at atin ang pakinggan. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon ngayong oras na ito, mga minamahal na kababayan. Muling ang palatuntunang ang dating daan ay sumasa inyo at umaasa na sa oras na ito ay muli nyo kaming sasamahan dito sa isang oras ng ating pong pagsusuri ng iba't ibang katwiran ng pananampalataya. Sa gabing ito ay muli po naming sa tulong ng Diyos ay ibig ipaglingkod sa inyo ang mga pointers o ang mga punto kung saan nararapat tayong mag-ingat sa ating mga pananampalataya sa Panginoon. At isang paksa po ang aming ipaglilingkod sa inyo sa tulong ng Panginoon at ito ay ang marapat na paggamit ng kautusan. Aalamin natin sa banal na kasulatan kung papaano tayo nararapat kumuha ng kautusan. Papaano nararapat gamitin ng mangangaral ang kautusan para ang kanyang inaakay o ang sumusunod sa kanyang mga ipinangangaral ay makatiyak ng pagiging dapat sa Panginoon. Bakit po natin pag-aaralan ng bagay na ito, mga kababayan? Ngayon po ay laganap sa ating kapaligiran ang paggamit ng banal na kasulatan o Biblia. At hindi isa, hindi dadalawa, hindi tatatlo, kundi napakarami sa panahong ito ang mga nagsasabing sila'y mga preachers, mga mangangaral, at ang base na kanilang di umano'y pinagkukunan ng kanilang ipinangangaral ay itong banal na kasulatan. Ang isang bagay na ating mapapansin, lahat ng mga taong ito ay may daladalang Biblia, subalit bihira nang magkasundo sa iba't ibang mahahalagang punto ng kaligtasan. Alamin nyo, mga kababayan, kailan paman at ang dalawang tao ay hindi nagkakasundo, ang ibig sabihin hindi sila magkapareho ng paniniwala. At hindi maaaring yung dalawang bagay na nagtataloy parehong tama, mga kababayan. Yan ang aming ibig na ipapansin sa inyo. Humigit kumulang ay pagka may dalawang pagtatalo o dalawang nagtatalo, ang ibig sabihin, mga kababayan, ang isa ron ay maaaring tama at ang isa naman ay maaaring mali. Pero yung dalawang nagtatalo ay pwede rin namang parehong mali, kaya sila nagtatalo. Ang hindi lamang maaaring mangyari, yung dalawang nagtatalo ay parehong maging tama. Yan po ang pansinin ninyo, mga kababayan. Kaya kami naniniwala na napapanahon sa mga panahong ito na lalo tayong maging maingat, lalo tayong maging mapagsaliksik sa pagtanggap ng basta paniniwala na di umano ay ibinabatay sa banal na kasulatan. Bakit, mga kababayan? Hindi ang ibig sabihin tayo wala ng tiwala sa kanino man, kundi sumusunod tayo dun sa utos ng Diyos. At ito po ay nandito sa isang talata ng Juan. Nang sabihin ni San Juan ang talatang ito, pakinggan nyo, mga kababayan, ang sinasabi sa unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kung maaalaala nyo, mga kababayan, ang talatang ito ay sinabi ni Juan
humigit kumulang bago po matapos ang unang siglo. That was between the year 96 or 98. Hindi pa po natatapos ang unang siglo nang sabihin ni San Juan ang pangungusap na ito, nang isulat ni Juan ang pangungusap na ito. Na ang sabi niya marami ang wikang nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Noong panahon na yon ni Juan, marami nang nagsilitaw na bulaang propeta sa sanlibutan. Ang tao po noon hindi pa umaabot dun sa ating populasyon ngayon. Sapagkat tayo, ang mundo ngayon mga kababayan ay nakalagpas na doon sa 5 billion mark ng kanyang populasyon noong nakaraang taon. Ang ibig lamang sabihin, ito ang pinakamaraming tao sa record na nabubuhay sa mundo. Kung noong anyo, unang siglo, noong first century, ay maraming mga tao na mga bulaang propeta ang tawag ni Juan. Lalo na pong mai-imagine ninyo kung gaanong lalong mas marami ngayon ang mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya kung noon ay nagtagubili ng mga apostol na huwag magsipaniwala sa bawat espirito, kundi subukin ng wika ninyong mga espirito kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan, lalo na po sa panahong ito, dapat nating bigyan ng ekstrang pag-iingat, pagsusuri, at pagsubok ang bawat espirito na nangangaral ngayon na mga mangangaral na ang sabi ang karamihan ay mga bulaang propeta. Bakit po natin tatalakayin ng paksang aking binuksan sa inyo, mga kababayan? Ang marapat na paggamit ng kautusan, marami pong gumagamit ngayon ng kautusan, hindi sa marapat na paggamit. At para ito'y ating maunawaan, umpisahan nating saliksikin ang bagay na ito, mga kababayan. Bakit? Kailangan nating alamin ang matuwid na paggamit ng kautusan, yung marapat na paggamit ng kautusan. Pakinggan nyo dito sa isang talata ng unang Timoteo. Ito po'y nasa Kapitulo 1 at versikulo 8, mayroong ganitong pahayag ang kasulatan. Dadapwat, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Dito maliwanag, mga kababayan, ng ating nabasa, nalalaman ng wika natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Kailan po nakabubuti ang kautusan sa ating mga tao? Kung ito ang wika'y ginagamit sa matuwid. Impliedly, ang kahulugan ng talata, mga kababayan, hindi lahat ng paggamit ng kautusan ay mabuti. Mayroon pong paggamit ng kautusan lihis sa nararapat na paggamit. Sapagkat hindi sasabihin ng kasulatang ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid, kung lahat ng paggamit ng kautusan ay permissible o kaya mayroong kapahintulutan ng makapangyarihan sa lahat. Kung ang lahat ng paggamit ng kautusan ay karapat-dapat sa Diyos, hindi na kailangan pang i-specify yung matuwid at mabuting paggamit ng kautusan. Tandaan po ninyo, mabuti ang kautusan kung ginagamit sa matuwid. Mabuti ang gamot kung iniinom ayon sa direksyon. Yan po ang dapat nating makita. Nakabubuti ang gamot kung iinumin ayon sa payo ng doktor. Pero pagka ang gamot ay ininom, hindi doon sa payo ng kimiko na gumawa at ng doktor na naghatol, makasasama po ang gamot sa katawan ng tao. Kahit na yan ang tawag ay gamot, hindi po gamot yan, kundi yan ay lason sa katawan ng tao pag ginamit sa hindi matuwid. Ganon ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay mabuti. Nasa intensyon ng paggamit, mga kababayan. Kung ginagamit ng tao sa matuwid ang kautusan ay mabuti. Anong katunayan, mga kababayan, na mayroon talagang nararapat na paggamit ng kautusan? Pakinggan nyo dito sa isang talata ng ikalawang Timoteo. Ito po'y nasa Kapitulo 2 at versikulo 15. Ganito ang ating mababasa.
pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kung napansin ninyo ang pangungusap na ito na isinulat ng apostol na si Pablo, ang sabi, pagsikapan mo ang wikang humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Papaano po ang paggamit na iniuutos ng Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang kautusan? Ang sabi, gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Maaaring maging curious kayo o mapansin ninyo mga kababayan, bakit kaya sinasabi ng Biblia na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan? Bakit po? Meron kasi ngang gumagamit na hindi matuwid na paggamit eh. Ayun ang dapat nyong makita. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Itong talatang ito ito'y bugbog sa pagbasa ng mga pastor. At ito po ay isa sa paboritong basahin ng mga pastor ngayon. Tingnan natin at suriin sa Biblia kung ito'y ginagamit sa matuwid na paraan ng paggamit. Pakinggan nyo itong nasa 13:15 hanggang 16 ng aklat ng Ebreo. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Dito kung napansin ninyo mga kababayan, meron tayong nabasang pag-abuloy. At ito ang paboritong binabasa ng maraming pastor. Na ang sabi, ang paggawa wika ng mabuti at ng pag-abuloy ay huwag ninyong kalilimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Maliwanag ito mga mahal na kababayan na kung inyong napansin, ang bagay na ito, yun ay kang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay kalugod-lugod sa Diyos. At dito ngayon nagkakanlong ang maraming mangangaral dun sa salitang ang Diyos ay totoong nalulugod dun sa pag-abuloy. Kaya ito ngayon, kung kanilang basahin, di babasahin po ito. Pagkatapos, isasara ang Biblia at ipaliliwanag. Kaya mga kapatid, nabasa natin ang wika sa Biblia na ang Diyos ay totoong nalulugod sa abuloy. Kaya kahit na tayo mag-abuloy ng araw-araw, Lunes hanggang Linggo, kalugod-lugod tayo sa Diyos. Yun po ang masamang paggamit ng kautusan. Kasi nasa intensyon po ng gumagamit yan Gaya po nung aking naipahayag sa inyo ng nakaraan, hindi masama ang bakal. Nasa intensyon ng gumagamit. Ang pera'y hindi masama, nasa intensyon ng gumagamit. Ang nagpapasama sa bakal o sa pera o sa alinmang bagay na ginagamit ng tao ay yung intensyon ng taong gumagamit, mga kababayan. Kaya, ganun din naman yung kautusan. Pagka ito'y ginamit sa masamang intensyon, kagaya nung paggamit ng maraming mga mangangaral ngayon, na ang paggamit nila ng kautusan para pumasok ang pera, ginagamit nila ang kautusan, hindi kalakip yung pag-ibig sa kapwa. Kaya nga kung ipaliwanag ito, mga kababayan, wala nang pag-ibig ako'y mayroong nakausap na ministro ng isang iglesyang naririto sa ating bansa Ang sabi, hindi ba totoo na yung pag-abuloy ay kalugod-lugod sa Diyos? Totoo kako na yung pag-abuloy ay kalugod-lugod sa Diyos. Pero hindi yung sinasabi mo na abuloy na ng Huwebes, abuloy pa ng Linggo, abuloy pa ng Santa Cena, abuloy pa ng anibersaryo, at abuloy pa sa taunang pasalamat, at lahat ng klase ng abuloy na inimbento ng mga pastor ngayon. Ang totoo mga kababayan,
Kung ating papansinin yung talata, tignan ninyo sa inyong mga TV screens ang talatang ito. Dito sa 15:16 ng Ebreo, ang sabi, adapwat ang paggawa ng mabuti. Tatandaan nyo, ang nauuna rito by priority yung gumawa ng mabuti. Pagkatapos, at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Alin po ang ikinalulugod ng Diyos? Yung pag-abuloy na mayroong priority sa paggawa ng mabuti. Baka mamaya ang puro itinitindi lang ng pastor yung abuloy. Hindi na inuusisa kung yung umaabuloy gumagawa ng mabuti. Baka ang kalakip ng pag-aabuloy pang-hold up. Baka ang kalakip ng pag-aabuloy pandaraya. Baka may miyembro ka, tindera sa palengke, ang timbangan ay kulang ng 2 guhit bawat kilo. Nag-aabuloy nga ng malaki. Kalugod-lugod ba sa Diyos yun? Hindi po totoo yan, mga kababayan. Yan ang masamang paggamit ng kautusan na hindi ipinakikita sa tao yung mga kasu-kasuan ng salita. Kundi, kung alin lang yung gustong bigyan ng punto, lalo na yung pakikinabangan ng pastor, nandoon ang emphasis, nandoon ang pagbibigay ng timbang sa kanilang mga paggamit. Kagaya nga nito, hindi ipinaliliwanag ng maraming pastor ngayon na yung paggawa ng mabuti, kalakip ng pag-abuloy, yon ang kalugod-lugod sa Diyos. Ang marami ngayong nagtuturo ng Biblia, kuno, ang binibigyan ng tindi yung abuloy. Kaya nga sa daan, mga kababayan, may makikita kayo dyan pinakikialaman pa ba nila kung gumagawa ka ng mabuti? Hindi, basta't haharangin ka nung supot sa daan. Tingnan ninyo sa inyong mga TV screen, mga kababayan. Hindi ba yan? Yan ba inuusisa pa nung nanghihingi na yan kung yung hinihingan niya gumagawa ng mabuti? Tanong pa ba niya kung yung pera na yun saan galing? Kahit saan galing yan, kahit yan ay upa sa prostitute, kahit na yan tinalo sa sugal, hindi na nila pakialam yon. Wala na silang kibir doon. Basta't makuha nila yung pera ng tao. Yan po ngayon ang kalakalan ng maraming relihiyon, mga kababayan. Ngayon, pagka sinasabi natin ito, may pastor ng isang iglesia rito sa atin, yan naman kasi Soriano, money conscious Money conscious daw tayo. Hindi tayo money conscious. Aral conscious tayo. Kasi sinasabi ng Biblia na ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan. Kaliwanag nun, huwag kalimutan. Ang ginawa ng pastor, yung pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan. Kinalimutan niya na yung ipaliwanag na kailangan na yung mabuti ay kasama sa pag-abuloy. Para yung pag-abuloy maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat nag-aabuloy ka nga, naghahain ka nga, hindi naman kalakip ang gawang mabuti. Hindi kalakip ang budhing mabuti. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Pakinggan nyo't basahin natin. Sa isang talata ng Henesis, ito'y nakasulat sa Kapitulo 4 at versikulo 3 patuloy. Pakinggan ninyo ang sinasabi. At nangyari nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. At hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Ano po ang ating nabasa? Ito'y ang kasaysayan ng dalawang magkapatid na si Cain at si Abel. Ayon sa ulat na ating nabasa, ay nagdala ang wika si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Ito'y paghahandog. Katumbas noong salitang pag-abuloy, sapagkat yung abuloy ay handog, mga kababayan. Nabasa natin sa 13:16 ng Ebreo, yung pag-abuloy ay handog. Ngayon, ang sabi rito sa ating nabasang talata, si Cain naghandog sa Panginoon ng mga bunga ng lupa. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon.
At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Dadapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Ano ang dahil at hindi tinanggap si Cain at ang kanyang handog? Ituloy natin ang basa. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Nakita nyo? Ano ang absent? Ano ang wala doon sa paghahandog ni Cain? Sabi ng Diyos kay Cain, bakit ka namanglaw, Cain? Bakit nag-init ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi baga ikaw ay mamarapatin? Sa makatoy dito, napatitibayan natin na hindi basta handog. Kailangan sa handog, kalakip yung paggawa ng mabuti noong naghahandog. Kaya, ang nang usisain ng Panginoon si Cain, bakit ka namanglaw? Bakit nag-init ang iyong mukha? Kung gumawa ka lang mabuti, Cain, hindi baga ikaw ay mamarapatin? Kaya ang hinahanap ng Diyos kay Cain yung paggawa ng mabuti. Ayon. Kaya dito sa 13:16 ng Ebreo, kung babalikan natin uli, mga kababayan, mapapansin nyo sa inyong TV screens na mayroong dalawa bagay na tinutukoy. Bakit ko po inuulit-ulit ang talatang ito? Para wag nga tayong maloko ng mga ministrong gumagamit ng kautusan sa hindi marapat na paggamit. Di kay liwa-liwanag ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, o de plural, dalawang magkasama, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ito po, ipinaliliwanag po ba ito ng pastor? Ito ba kanila pang ipinupunto sa tao? Hindi na. Lalo na yung mga nagkalat dyan sa daan na sinasabi ko sa inyo. Masdan ninyo. Tingnan ninyo kahit sino dumating ay tinatapatan ng supot. Hinaharang nung kanilang supot. O hindi ba? Kaya, ano ba, meron pa ba silang kiber kung yan saan galing yung pera niya? Hindi na. Yung ba kanila pang nasubaybayan kung yung hinihingan nila ng abuloy na yun gumagawa ng mabuti para man lang kung nagbigay yung tao maging kalugod-lugod doon sa Diyos? Hindi na po. Ang mahalaga ngayon sa marami pera, lalo na sa mga ministrong manluluko. Pera lang po, hindi na ipaliliwanag sa inyo. At ang ginagawa pa, para nga pumasok ang pera, ito mismong talatang ito'y ginagamit, pagkatapos sinasaksakan ng paliwanag na wala rito sa Biblia. Yun ay kang sinabing, ang pag-abuloy ay huwag kalimutan. Kaya kapatid, kailangan huwag nating kalilimutan ng pag-abuloy. Lunes, pag nag-abuloy ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. Ayan na. Martes, nag-abuloy ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. Miyerkules, nag-abuloy ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. Huwebes, nag-abuloy ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. Biyernes, nag-abuloy ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. Sabado, nag-abuloy ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. Linggo, nag-abuloy ka, kalugod-lugod ka sa Diyos. Kaya ano ngayon ang sabi ng mga taong nag-oobserba? Ang sabi, Huwebes di Bagol, Domingo di Bilyon, nung araw yon. Sa Kapampangan no, ang sabi, Huwebes sa Tarat, Domingong Kalbag, panga mapupusim bulan, peso sa malapad. O bakit po merong ganyan? Kasi ngayon naobserbahan ng mga tao, may Huwebes na, may Linggo pa, may Santa Cena pa, meron pang anibersaryo, meron pang taunang pasalamat, meron pang kung ano-ano pa, may Mr. and Mrs. pa nga meron pang SSS Ayan, yung SSS po na yon, sulong sa sulong. Ayon. Yun ang termino ng pastor. Ano raw ang ibig sabihin ng sulong sa sulong? Ngayon kang taong ito, kung ikaw ay naghandog ng 1,000, kailangan sa susunod na taon sumulong yung handog mo. Ibig sabihin, hindi na 1,000. Kailangan man lang madagdagan doon sa 1,000. Ayan. O, kita nyo ng mga para. Ayan ba nakasulat pa rito? Wala na ho kasi ang sabi rito ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag kalilimutan. Sa makatwid yung salitang huwag kalilimutan, impliedly, meron na silang alam.
sa pag-aabuloy. Yung salitang ginagamit na huwag kalilimutan, na ituro na sa iyo yon. Yan ang dapat nating makita. Yung salitang huwag kalimutan, alam mo na yon. Kaya lang, huwag mong kalilimutan. Alin kaya yung pag-abuloy na alam ng mga Kristiyano na sinabi ni Pablong huwag kalimutan? Yung pag-abuloy na kalakip nung gawang mabuti, yung ba yung araw-araw? Yung ba yung abuloy ng Huwebes? Yung ba yung abuloy ng Santa Cena? Wala po sa Biblia yan, mga kababayan. Walang pastor sa Pilipinas na pwedeng tumindig na may abuloy ng Huwebes. Tatanungin niyo yung mga pastor ninyo kung asan talata sa Biblia na may abuloy ng Huwebes. Meron po ako nakalaban ng usapan sa radyo boy, Kasuriano, meron ikang mababasa sa Biblia ang abuloy ng Huwebes. Alam niyo kung alin ang binasa? Eto, babasahin ko. Kaya nga, halatang panluluko Bakit? Meron kaming mababasa ang abuloy ng Huwebes. Alin yan? Binasa, ito po ang binasa. At babasahin ko. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol. Ganito ang ating mababasa. At sa isang talata, dito po sa Gawa ng mga Apostol, ito ang ating matutunghayan sa kasulatan. 2:46 ng Gawa. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Ayon. At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkaing may galak at may katapatan ng puso. Ano ang ating nabasa? Araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Ayon. Alam nyo kung saan idinidiin? Doon sa salitang araw-araw. Ayan, ganyan lang po talagang magdiin niyang mga ministro ng kwarta na yan Ayan, kay liwanag. Araw-araw sila'y nasa templo. Ang tanong ko, araw-araw ba yung nag-aabuloy? Sige nga. Kaibigan pastor, dapat siguro mahiya-hiya ka ng konti. Huwag man lang sa tao, kundi man lang sa tao, sa Diyos ka mahiya. Bakit? Biro mong gamitin mo itong talatang ito at sabihin mo araw-araw ang abuloy? Yan ba tamang paraan ng paggamit ng kautusan? Anong sabi dito? Araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Hindi sinabing araw-araw sila'y nag-aabuluyan. Anong gagawin? Puro abuloy na lang. Hindi na nakapaghanap buhay. Ang totoo mga kababayan, kaya nagawa ito ng mga unang Kristiyano na araw-araw sila'y nasa templo. Bakit? Itaas natin ang basa. Pakinggan nyo, dito rin sa Gawa, itataas lang natin ng kaunti. Sa 2:43 hanggang 46, ito po ang nakasulat. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa. At ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakatipon. At ang lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan. Ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Nakita nyo? Bakit nagawa nilang araw-araw sila'y nasa templo? Nagkakaisa silang matibay sa pagkakaisa sa templo. Nandoon sila sa templo. Bakit? Kasi po mga kababayan, itong mga taong ito, yung kanilang lahat ng pag-aari, nung makita nila yung mga milagrong ginawa ng mga apostol, ang mga pag-aari ng mga Kristiyano, ito ibinenta ng lahat at pagkatapos pinaghati-hatian nila. They have things in common. They share their wealth to one another. Meron silang paghahati-hati ng kanilang mga kayamanan at pag-aari. Walang mayaman, walang mahirap. Hindi na sila naghahanap buhay. Araw-araw na silang nasa templo. Bakit? Ibinenta na nga nila yung kanilang mga pag-aari. Paano mo sasabihin may abuluyan pa rito? Walang abuluyan dito. Yung araw-araw sila sa templo, araw-araw nag-aabuluyan. Hindi binenta na nga nila Ano pa iaabuloy nila? At hati-hati sila doon sa kanilang mga ipinagbentang mga ari-arian. Kung gagamitin ngayon ito ng pastor, yung araw-araw dito, kung ginagamit nyo yan, dapat lang sana kilabutan naman lang kayo. Bakit?
Itong mga araw-araw na ito'y nasa templo, yung kanilang pag-aari sa kalahatan. Hati-hati sila. Ngayon naman, inaaraw-araw nyo miyembro sa abuloy. Yung pag-aari, inyo lang O hindi ba? Pagdating ng takdang oras, sasara na yung kapilya. Makakapasok pa ba yung miyembro? Hindi na. Hindi na. Pagdating ng takdang oras, hindi ka na makakapasok at subukan mong pumasok dyan ng walang pahintulot ng Guardia Civil pag hindi ikaw ay nadimanda dyan ng trespassing. O hindi ba? Yung bang pag-aari ninyo sa kalahatan, hindi. Inyo lang, sa mga ministro lang, sila lang ang nagpapasasa. O sabihin nyo, nainggit ako. Hindi ako nainggit. Sinasabi ko lang yung diwa ng Biblia. Yung mga taong pagka pinuna mo yung mali, sasabihin na naiinggit ka Kaya mga kababayan, huwag kayong magagalit sa akin, hindi kayo ang kaaway ko Ang kaaway po natin, yung mga ministrong manluluko na gumagamit ng Biblia, hindi sa matuwid na paraan ng paggamit. Biro mong katwiranin nito na, ito nga araw-araw pa kami Huwebes lang at Linggo ito araw-araw O di meron talagang mababasa sa Biblia abuloy ng Huwebes. Wala pong nakasulat na abuloy dito, kundi ang nakasulat dito, araw-araw sila'y nananatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Hindi araw-araw nag-aabuloy ito. At kung totoo ang pakahulugan ninyo na dito sa araw-araw sila'y nasa templo, may abuluyan, bakit naman hindi araw-araw kayo kung mag-abuluyan? Batuang Huwebes lang at Linggo, mga kababayan. O di hindi rin tamang paggamit ng kautusan. Sapagkat kung talagang ang kahulugan dito sa 2:46 ng gawa, araw-araw abuluyan para ilusot nyo yung inyong Huwebes. Dapat araw-araw ang mag-abuluyan. Kung talagang yun ang kahulugan. Bakit? Pakinggan nyo dito sa isang talata ng Deuteronomio. Ito'y nasa Kapitulo 12 at versikulo 32. Ganito ating mababasa. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Okay, liwaliwanag nito Yung utos ko sa iyo, yun ang isasagawa mo kung paano iniutos, kung ano yung utos. Siya mong isasagawa. Huwag mo ikang dadagdagan, huwag mong babawasan. Sa makatwid, ang gusto ng Diyos na pagsunod sa utos, in numbers. Eksakto. Ayan. Eksakto sa punto. Na kung ano yung utos, siya mong isasagawa. Anwika. Huwag mong dadagdagan. Huwag mong babawasan. Kung totoo ang pakahulugan nitong ating mga kaibigang ministro ng iglesia dito sa ating bansa, na araw-araw daw pwedeng mag-abuloy. Bakit naman Huwebes lang kayo't Linggo? O hindi ba yan ay maling paggamit ng kautusan? Para rin yung paggamit ng iba nating kaibigan dyan na kumukuha ng ikapo. Yung kinukwento ko sa inyo nung araw pa. Na, ang tanong ko doon sa pastor, kung talaga ka akong utos ang ikapo, kung halimbawa baka ako yan ikapo, bawasan mo. Yung baka ako'y masama. Masama yan dahil ang sabi sa malakyas, ikaw ay nagnanakaw sa Diyos. Pag binawasan mo ikapo, palagay na natin, tama yun. Dahil ayaw nga ng Diyos ng babawasan at daragdagan ngayon, ang tanong ko naman, ba't ka ako itong babaeng baong nakasulat dito sa Ebanghelyo? Nung maghulog siya, inihulog niya lahat yung nasa kanya. Ang kanyang buong ikabubuhay. Pwede ba naman ako sa paghuhulog mo pagbibigay mo sobrahan mo dun sa nakatakdang ikapo? Alam niyo, sagot ng pastor, mabuti yung kaya nga pinuri ng ating Panginoon Kristo nang ibigay niya lahat nahalata ko ako siya. Bakit ho? Bakit ka ako pagkababawasan? Hindi pwede. Bakit pag daragdagan yung ikapot, pasosobrahan, ibibigay na 50% o 100% na Pwede. Di ba kaswapangan ng pastor yun? Ayan. Ayan ang dapat ninyong makita. Di ba mga kababayan? Kasakiman yun Sakim. Ayan ang dapat nating intindihin. Bakit ko po sinabi yan? Hindi kasi ganyan ang nasa Biblia, na paggamit ng kautusan. Ang sabi sa Biblia, kung paano iniutos, kung ano yung iniutos ko sa'yo, siya mong isasagawa. Huwag mo ikang daragdagan, huwag mong babawasan.
Kaya kung ikapo talaga utos, dapat ikapo. Walang dagdag, walang bawal. Kaso hindi na nga po ikapo ang batas ngayon eh. Alam nyo, sa panahong ito, hindi ikapo ang batas. Ang batas ngayon, pag-aabuloy. At ang abuloy, walang presyo piho. Pakinggan nyo sa isang talata ng 2 Korinto. Ito po'y 9:7. Ganito ating mababasa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. O, kita nyo? Di ba madalas na natin basahin ang talatang ito? Magbigay ang wika ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang magpapasya, ang magbibigay sa panahong Kristiyano, ang ibibigay mo yung ayon sa ipinasya ng iyong puso. Ito po ang hindi binabasa ng mga pastor ngayon eh. Alam nyo kung bakit? Kasi nga naman, baka kung ikaw ang magpasya, kuripot ka, kukonti papasok. Ayun. Kung meron ng presyong ikapo, pagkatapos bukod dun sa ikapo o 10%, meron ka pang love offering. Tapos manghaharang pa sila sa mga daan ng kanilang mga supot ng prayer request at saka mga love offering. Pagkatapos meron pa silang Huwebes, meron pa silang Linggo, pagkatapos meron pa silang Thanksgiving, yearly Thanksgiving. Pagkatapos meron pa sila noong mga anibersaryo. Talaga nga namang ang pasok ng pera mas malakas kung pumasok sa bangko. Bakit po? May bangko yata hindi pinapasok ng gano'ng karaing pera sa isang linggo itong mga institusyong itinayo ng tao ngayon kung pasukin ng pera mas marami pa yata sa pera ng bangko kung pumasok Bakit po? Kasi nga bunga nung maling paggamit ng Biblia. Bakit natin pinag-aaralan ng bagay na ito, mga kababayan? Ito po ang ibig kong ipapansin sa inyo. Pagdating sa pananampalataya, pag ang mangangaral ay matakaw ng salapi, tandaan nyo, ligaw ang pananampalataya niyan. Pakinggan nyo sa isang talata ng 1 Timoteo. Ito'y nasa kapitulo 6 at versikulo 9 hanggang 11, ganito nakasulat. Ang kausap po ni Pablo rito'y ang mangangaral niya ng Diyos na si Timoteo. Ang sabi ganito, dadapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. At ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba, pansinin po ninyo, ay nangasinsay sa pananampalataya. Hindi ko mo tinatalakay natin ng salapi, mga kababayan, money conscious tayo. Kundi, we are conscious about the warnings of the Bible. Conscious tayo sa mga babala ng Biblia. At ang isa sa mga babala ng Biblia, itong nakasulat na itong ating binabasa, na ang pag-ibig at wika sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba, ay nangasinsay sa pananampalataya. Pag sinabing nangasinsay sa pananampalataya, ibig sabihin naligaw sa pananampalataya. Naligaw sa paglilingkod sa Diyos. Bakit po? Kasi nga motivated by doon sa nasang sa salapi. Ang sabi, sa pagnanasa ng iba, yung pag-ibig sa salapi, sa pagnanasa ng iba, nasinsay sa pananampalataya. Kaya tiyak na tiyak, mga kababayan, ang pastor na matakaw ng pera ay ligaw sa pananampalataya. Sinsay sa pananampalataya. Ang sino mang mangangaral na tatamaan ng salitang ito na nagnanasa ng mga kayamanan at umiibig sa salapi, tandaan ninyo, ligaw ang pananampalataya niyan. At ang salita ng Diyos ay hindi maaaring magmintis. Pag sinabi ng Diyos, totoo. Ang salita ng Diyos, subok. Walang bagay na hindi mangyayari. Pag sinabi ng Diyos na ang mangangaral na maibigin sa salapi, yung matakaw ng pera, tandaan ninyo, ligaw ang pananampalataya, ligaw nga yan. Hindi po pwedeng yan sabihin mong matwid, ligaw nga. Yan po ang dapat ninyong makita. Ngayon, bakit natin tinatalakay ang bagay na ito? Kasi, meron nga pong paggamit ng kautusan na mali sa paraan ng Diyos. Gagaya nga nung ipinakita kong halimbawa sa inyo, yung 13:16 ng Ebreo, na ginagamit yung salitang ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod.
Hindi po tayo tutol sa talata. Talagang totoong nalulugod ang Diyos. Saan? Sa paggawa ng mabuti at sa pag-abuloy. Ang tanong anong abuloy? Kahit na ano bang abuloy na isaksak ng pastor doon, tama na. Kahit ano imbentuhin ng pastor na abuloy at pagkatapos isakay doon sa talata, nalulugod ang Diyos. Pakinggan nga natin mga kababayan. Ito ang paggamit ng kautusan. Alamin mo, sinabi ng Biblia, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy, huwag niyong kalimutan, sapagkat doon nalulugod ang Diyos. Aling abuloy yung tinutukoy? Nalalakipan mo ng paggawa ng mabuti at pagka ginawa mong pareho yan, yung mabuti at yung pag-abuloy na yon, nalulugod ang Diyos. Aling abuloy yon? Yung ba'y kahit na anong abuloy na isaksak ng pastor at ipatupad sa miyembro, kahit magkakubang-kuba na ang tao, sa pag-aabuloy, nalulugod pa rin ang Diyos? Nalulugod pa rin ba ang Diyos na yung pobring-pobring nasa squatters area o kaya yung scavengers na nagkakalkal ng basura, mag-aabuloy dun sa ministrong bilyonaryong nasa palasyo at naka Mercedes-Benz, helicopter? Yung ba katwiran pa rin, mga kababayan? Yan ba'y kalugod-lugod pa rin sa Diyos na yung mahirap lalong pahirapan at itong mayaman ng pastor lalong payamanin? Yan ba'y kalugod-lugod pa sa Diyos? Tinatanong natin para alamin natin kung ano ang diwa ng banal na kasulatan. Pakinggan nyo sa isang talata kung papaano yung sinasabi ni San Pablo na pag-aabuloy at paggawa ng mabuti nakalugod-lugod sa Diyos. Dito sa isang talata ng Unang Korinto, ito'y nasa kapitulo 10 at versikulo 23, ganito ang ating mababasa. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Ano po ang sabi rito sa mga talatang ating binasa? Ang sabi ni San Pablo, lahat ang wika ng bagay matuwid. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Ayan. Sa tao talagang, para sa tao, lahat ng ginagawa niya matuwid kung siya ang tatanungin mo. Sa paningin ng Diyos, lalo na po. Sa tao, matuwid, pero sa Diyos, kung minsan hindi matuwid. Hindi lahat ng bagay ay nararapat. Kaya hindi lahat ng kinukuhang abuloy ng mga pastor ngayon nararapat. Hindi lahat ng pag-abuloy ay nararapat. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Roma, kapitulo 13 at versikulo 7, ganito nakasulat. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Ayan. Di nakita nyo mga kababayan dito, ang ipinabibigay sa atin, yung nararapat. Pag hindi nararapat, huwag mong ibibigay. Mali yun Ang sabi kay Liwanag tingnan nyo uli sa inyong TV screens. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan. Nakita nyo? Yung abuloy, ambag yun O edi ambag sa dapat ambagan. Hindi lahat ng ambag nararapat. Hindi lahat ng abuloy na imbentuhin ng pastor nararapat. Hindi lahat ng gustong ipatupad ng pastor nararapat. Alin ang nararapat, mga kababayan? Yung nasa Biblia. Yung itinuro ng mga apostol. Pakinggan nyo. Yung abuloy may itinuro ang mga apostol dyan sa pag-aabuloy Ganito ang ating mababasa. Sa panahong Kristiyano, ito po ang utos ng mga apostol na itinuro nilang pag-abuloy. Ito sa unang Korinto 16:1 hanggang 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ito yung ambagan, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo,
Ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagpariyang ko. Nakita nyo? Ano po ang sabi rito? Yung ambagan ng wika sa mga banal, gawin ninyo gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Sa mga kapatid, kung paano yung mga Kristiyano sa Galacia, inutusan ito rin ang iniuutos sa mga taga-Korinto, mga Kristiyano sa Korinto. Kaya ito ang kautusan para sa mga Kristiyano. Alin ito? Kung mag-aambagan, ang sabi, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ayan. Bakit po tuwing unang araw ng Sanlinggo ang pag-aambagan? Kasi ang mga Kristiyano nagkakatipon tuwing unang araw din ng Sanlinggo. Kaya kataon doon sa pagkakatipon, ipinabibigay yung ambagan. Kaya sa English po nakasulat dito collection . Doon nagaganap ang koleksyon sa unang araw ng Sanlinggo. Ngayon, meron ba ritong Huwebes? Saan kayo makabasa? Tuwing unang araw ng Sanlinggo at tuwing ika-5 araw din ng Sanlinggo. Meron ba nun? Na Huwebes? O kaya ika-4 na araw, Miyerkules? Ang sabi rito tuwing unang araw ng Sanlinggo, meron ng koleksyon. Para huwag nang gumawa ng mga ambagan pagpariyang ko. Tingnan niyo ito si San Pablo, hindi matakaw sa pera. Sapat na yung iniutos na tuwing unang araw ng Sanlinggo. Hindi yung mga pastor ngayon sasaksak ba naman sa Biblia yung araw-araw daw utos ng Diyos ang mag-abuloy. Wala namang mababasang araw-araw utos ng Diyos mag-abuloy. Manapa, ang mababasa natin doon sa binasa natin kanina sa Gawa 2:46, araw-araw yung mga Kristiyano nagkakatipon sa templo, nananatiling matibay sa templo, sa pananalangin at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Ayon, hindi araw-araw nag-aabuloy. Sapagkat kung araw-araw nga nag-aabuloy, ba't naman hindi nyo inaraw-araw ngayon ang inyong pagkakatipon at pag-aabuloy? Di mali pa rin. Sapagkat ang gusto ng Diyos, kung gagamit tayo ng kautusan, gamitin natin kung paano niya iniutos, ganun nararapat gamitin. Huwag daragdagan at huwag babawasan. Ano po ang ibig kong ipakita sa inyo sa mga talatang ito na ginagamit kong halimbawa, mga kababayan? Ang paggamit ng kautusan, hindi po lahat ng paggamit ng kautusan marapat sa paningin ng Diyos. Merong gumagamit ng kautusan na imbis na ang maituro sa tao'y mabuti, masama. Halimbawa, ito pa isang paggamit ng kautusan. Dito sa isang talata ng unang Juan, meron tayong ganitong mababasa na ito po kinakalakal ng mga ministrong mandaraya. Alin ito? Babasahin ko. Sa 3:16 ng unang Juan, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ibigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Ang tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nararapat din naman nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa kapatid. Alam niyo, pagkabasa nito, papaliwanagan ng pastor na mayroong feeling of insecurity. Ano ang papaliwanag? Kaya ikaw ay magbigay ng buhay, mag-alay ng buhay dahil sa kapatid, yan ay karapat-dapat. Tama po yun. Ang masama yung idudugtong. Kaya nga, yung kaya, yun ang delikado Ang mamatay at magpakamatay sa pagtatanggol sa sugo, ligtas. Ayun. Ang mamatay daw at ang pumatay sa pagtatanggol sa sugo. Meron ba nun? Wala nun. Kung naaalaala nyo, mga kababayan, si San Pedro, nung hinuhuli ang ating Panginoon Jesucristo, nataga niya yung tenga ng isang kawal na kung tawagin sa ating kinagisnan Malco. Ano po nangyari? Nung gawin ni Pedro yun, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Pedro, isoli mo yung tabak sa kanyang lalagyan. Ang sabi niya. Hindi sinabi ni Kristo na, good, Pedro, good. Pinagtatanggol mo ko, okay. All right. Hindi ganon. Kundi, pinagbawalan ng ating Panginoon si Pedro na gumawa noon. Bakit? Kasi hindi naman na nakasulat dito pumatay ka
Ano nang nakasulat, mga kababayan? Ang totoo, pinagbawalan nga ni Pedro o ni Kristo si Pedro na pumatay. Hindi ang nakasulat pumatay ka alang-alang sa kapatid. Hindi. Ang nakasulat, ibigay mo ang buhay mo dahil sa kapatid. Ialay mo ang iyong buhay, ikaw ang mamamatay, hindi ikaw ang papatay. Mayroon po mga iglesia ngayon na turuan pumatay ata nung kanilang paliwanag na mali. Na, ayan ibigay ang buhay dahil sa kapatid, kaya kahit na tayo makapatay. Biro nyo, mayroong ganyang mga relihiyon ngayon na papatay ng kapwa alang-alang sa kanilang relihiyon. Wala pong ganyang nakasulat. Ang relihiyong Kristyanismo, hindi nangutang ng buhay sa kanino man. Manapa, sila ang inutangan ng buhay. Sila ang pinagpapatay. Pinatay si San Esteban na unang martir ng Kristyanismo. Pinatay ang ating Panginoon Kristo. Pinatay ang mga apostol ng mga taong masama. Hindi sila pumatay, kundi sila'y pinatay. Kaya ang nakasulat na diwa ng nakasulat dito sa Biblia, ibinigay ang buhay dahil sa kapatid. Sapagkat ang sabi, kung ating uulitin, sapagkat dito'y nakikilala natin ang wikang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ipinabibigay ang buhay dahil sa kapatid. Hindi ibig sabihin umutang ka ng buhay dahil sa kapatid. Hindi. Kaya nga yung mga kasamahan ni San Pablo noong araw, noong siya pinagnanasa ang patayin ng mga tao sa kanyang pangangaral, alam nyo ang nangyari noon? Pakinggan nyo, kung sila'y pumatay ba o kung sila'y nag-alay ng sarili. Dito sa isang talata ng Roma, ito po'y nakasulat sa Kapitulo 16 at versikulo 3. Ganito ating mababasa. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay, na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Ano po ang ginawa ng dalawang kasamahang ito ni Apostol Pablo? Si Prisca at saka si Aquila, ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Huwag lamang mamatay si San Pablo, nakahanda silang ialay nila ang kanilang mga leeg alang-alang kay San Pablo, alang-alang sa buhay ni San Pablo. O hindi ang kahulugan dito si Prisca at si Aquila ang papatay, kundi si Prisca at saka si Aquila ang mapapatay. Alay nila, ipinain nila ang kanilang leeg dahil sa aking buhay, ang sabi ng apostol na si Pablo. Kung ipaliwanag ng pastor ito ang miyembro ang papatay ang miyembro ang uutang ng buhay. Kaya po yan hindi ba nyo nababasa? Meron dyan mga ministro sa simpleng pagtatalo sa Biblia kasi ministro may daladalang baril, nagalit doon sa nagtatanong, napi ka, binaril. Hindi ba? Nasa radyaryo yan hahanapin ko po yung dyaryo. Di ba? Biro mo, ministro ka, dala-dala mo baril. Saan ka nakakita sa Biblia na ministro ni Kristo pinagdala ni Kristo ng sandatang nakamamatay? Kung meron man dala-dalang tabak si Pedro, hindi para ipanaga ng tao, hindi para ipatay. Kaya nga nung akma niyang ipapatay, pinagbawalan siya ni Kristo yung mga ministro ngayon ministro ko dala-dalang baril Ang dala-dala Biblia, ang katabi ng Biblia baril tingnan ninyo. Yan ba'y tama? Hindi tama yan sa paningin ng Diyos, mga kababayan. Na ikaw nakahandang pumatay, ministro ka pa naman. Hindi ganyan. Biro mo, nagtanong lang nang mapikon siya, pinatay yung nagtatanong. Yan ang mahirap. Bakit? Kasi naturuan ng maling paggamit ng kautusan. Akala nila, kung sila'y papatay dahil dun sa sugo, tama na yung kanilang gagawit, maliligtas sila. Hindi ganyan ang nasa Biblia. Yan ligaw na paggamit ng talata ng Biblia. Ang nasa Biblia, ikaw ang mag-aalay ng buhay dahil sa kapatid. Unang Juan 3:15. Dito na ipakikita ko sa inyo, mga kababayan, hindi basta ginagamit ang kautusan tama. May matuwid na paggamit ng kautusan at mayroong maling paggamit ng kautusan. At babalikan natin ang unang talatang ating binasa kanina, unang Timoteo 1:8. Sabi ni Pablo, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Mula sa susunod nating pagtatanghal, gagamit tayo ng kautusan, mga kababayan. Pag-aaralan natin ang iba't ibang mga kautusan ng Ebanghelyo,
para sa ating panahon. Pag-aaralan natin ang matuwid na paggamit ng kautusan para kung tayo'y gumamit man ng kautusay, ikapagindapat natin sa Diyos at hindi ikapahamak ng ating sarili. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.